Hindi naging madali kay Britney ang mamuhay at makibagay sa banyagang lugar. Ngunit bilang dating sekretary ni Lawrence Almeda, naging madali sa kanya ang lahat. Pumasok siya ng ilang oras na trabaho. Part-time lang yon. Ayaw niyang asahan ng perang ibinigay at buwan ang ibinibigay ng magulang ng dati niyang asawa. Gusto niyang kumita ng sarili niyang pera. Nag-enroll siya ng klase sa mga kilalang painter artist ng bansa. Iba pa yung ilang oras na pagpasok niya sa school. At dahil may talento siya sa pagpipinta, hindi naging mahirap sa kanya ang madalas na manalo sa mga contest, makakuha pa ng pagkilala sa larangang iyon. Paunti-unti siyang umangat kahit na dala-dala pa rin niyang apelyido ng kanyang asawa. Hindi pa siya nakakapagsumiti ng mga requirement upang maibalik ang dati niyang apelyido noong dalaga pa siya. Mabilis ang naging pag-alis nila ng bansa at nahihiya naman si Britney na pati yun ay iasa pa sa kanyang dating mga biyanan. Hindi na rin niya yon nababanggit pa sa kanila kapag nagtutungo ang mga ito sa bansa upang bisitahin si Noah na hindi naman niya ipinagdamot dito. Suma total, Joanna Barrowell pa rin ang ginagamit niya sa lahat. Ilang beses niyang sinabi sa kanyang sarili na uuwi siya ng bansa upang asikasuhin ang lahat ng iyon. Pero palaging nauudlot ang pagpaplano niya. Kung hindi magkakasakit ang isa sa kanyang mga anak, may bigla ang pangyayari na dapat naunahin. Hanggang maging hectic ang schedule niya at hindi niya na yun magawang maisingit pa ngayon. Magmula kasi nang manalo siya ng major award sa ginawang Art Olympics ay dumagsang pagpapagawa sa kanya. Hindi lang yon, may mga gustong magpaturo sa kanya kung paano ba matutong magpinta. Saka na lang siguro kapag maluwag ng schedule ko. Palagi niyang sagot kapag tinatanong ni Manang Elsa kung anong plano niya doon. Hindi ako basta makakauwi, nadagdagan ng student ko. Hindi mga batang kanyang tinuturuan kung hindi may mga edad na. Hindi muna siya tumatanggap ng bata dahil alam niyang mahirap silang turuan. Bukod doon, maingay at maubusan siya ng lakas sa kanila. Sa loob lang ng isang taong pananatili nilang mag-ina sa Malaysia, ay nagbukas siya ng art studio. Sa labas lang ng residential area nila yon, dati sa townhouse lang niya ginagawa yon. Sa isang silid na nilaan ngunit gusto niyang magkaroon ng privacy. Kung kaya naman sumugal siya at pinili na lang na mag-rent. Tinapos lang niya ang taon na yon sa kanyang pag-aaral at hindi na niya itinuloy. Para kay Britney ay sapat ng kaalaman niya, karanasan niya upang magpatuloy. Magiging practical na lang siya. Yung ibang painting na natatapos niya ay nagagawa ng mailahok sa mga art exhibit ng mga kilalang co-artist niya. Walang hindi yun ay bebenta, kung kaya naman mas naging mabilis pang pag-angat ng pangalan niya. See you next week, Miss Joanna. Tumango lang si Britney at ngumiti sa mga estudyante niyang tapos na ng klase. Nang maubos na sila ay hinagilap niya ang mga brush at apron na ginamit. Monday to Friday lang ang klase niya. Saturday ay nilalaan niya para sa kanyang sarili upang magpinta ng mga tinatanggap niyang projects. Sunday is family day nila kung saan buhos ang oras niya sa dalawang bata. Sinisigurado niyang sa gitna ng busy schedules niya ay hindi pa rin siya nawawala ng oras na para sa kanila. Ayaw niyang lumayo ang loob ni Noah at Andrea, yung pakaramdam na binabaliwala sila. Ganun ang nangyari sa kanila. Are you separated from your husband? Yes, I mean, you're apart because of work or divorce. Kagaya ng pag-angat ng kanyang karera ay ang pagkakaroon niya ng mga kaibigan o feeling kaibigan siya. Pinakasamahan niya ang mga ito, hindi siya naging maarte. Sinanay na lang niya na mawalan siya ng pakialam, bastang mahalaga ay wala siyang inaapakang tao. Noong una, nasasaktan siya to the point na tinatanong niya ang sarili kung bakit kailangan pang itanong iyon ng iba. Ngunit kalaunan ay nasanay siya na wala pa nga lang perpekto sa mundo. Dapat lahat ay may kasalungat dahil hindi magiging balanse ang mundo. Kung may masama, may mabuti. At kung may malungkot, merong masaya. Balance dapat sa pagkakakilala ng kanyang pangalan sa larangang iyon. Hindi maiwasang ereto siya kung kani-kanino. Total pinanindigan niyang wala siyang asawa na siyang tunay naman, subalit hindi niya itinagong meron siyang 2 anak kahit pa hindi niya naman talaga tunay na anak si Andrea. Para sa kanya, anak pa rin niya itong maituturing kahit na hindi kaparehong sinapupunan ang pinagmulan nila ni Noah. Tipo mo siya, Miss Joanna? Tanong ng isa sa kanyang estudyante na naging kaibigan niya dahil Pilipina din ito na nakapag-asawa naman ng taga doon kung kaya siya'y nasa bansang iyon. Si Desiree. Nasa park sila noon, pinapanood ang mga anak na maglaro. Nilingon ni Britney ang itinuturo nitong lalaki. Matangkad, guwapo, mukhang seryoso at istrikto sa buhay.
Simple lang ang suot niya na short at t-shirt. Pwede kitang ipakilala sa kanya, mabait yan. Hindi kanyang sasaktan at paiiyakin. Mahinang natawa si Britney. Kung makapagreto kasi to akala mo mga dalagita pa lang sila. Walang responsibility. Umiling si Britney. Oo, gwapo to, pero sa ngayon ayaw niyang kumuha na magpapasakit ng ulo. Sa katunayan, gusto niyang maging single na lang hanggang sa tumanda siya. Mga anak na lang niya. Wala na akong planong mag-asawang muli. Ay, huwag kang magsalita ng tapos. Sa tingin ko talaga, bagay na bagay kayong dalawa. Muling umiling si Britney. Maaring maghilom ang kanyang puso pero iibig pa siya sa muling masugatan lang yung muli. Ano pang matitira sa kanya kung mabibigo lang siya ulit? Sa kadala na siya, hindi na niya muling itataya ang sarili sa bagay na alam niyang sa dulo ay wawasakin lang siyang muli. Sa iba mo na lang siya ireto, Desiree. Sapat na sa akin ang pagmamahal ng dalawang anak ko. Alam mo, Miss Joanna, lalaki mga anak natin at tatanda tayo kapag nag-asawa na sila. Sinong may iwan sa atin? Wala. Kaya dapat meron din tayong partner na makakasama natin sa pagtanda. And I can see na magiging mabuting partner mo siya. Marami kayong in common na mapagkakasunduan. Tumatak yon sa isipan ni Britney. Ilang araw yung nanatili sa utak niya. Tama naman si Desiree. Tatanda sila, subalit sa mga sandaling iyon, hindi pa niya yun naiisip. Sa dami ng kanyang mga pinagdaanang sakit, sa pagtanda pa bang mag-isa siya matatakot? Ngunit tila pinaglalaroan siya ng tadhana. Maraming beses silang nagkainkwentro ni Maki sa mga gatherings, events na hindi mahulaan ni Britney kung sign ba yun ni Lord para pagbigyan niya na ang pusong muling buksan upang umibig. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na maligaya na magsimula itong manligaw sa kanya. Hindi sobrang ligaya, pero napapangiti siya. Hindi man kagayang kilig na hatid ng dati niyang asawa, pero batid niyang may pag-asa nga silang mag-click, gaya ng sabi ni Desiree sa kanya. Laging may pabulaklak kung saan inaalala niya ang dating asawa. Palagi rin kasi yung may pabulaklak bago sila nagpakasal. Pakiramdam ni Britney ang bias niya kay Maki. Dahil sa lahat ng ginagawa nito noong nanliligaw, ay nakikita niya si Kenji. Ganun na ganun kasi ang ginagawa nito noon. Pinatagal niya na 1 taon ang panliligaw nito na hindi naman inireklamo ng lalaki. Palagi itong nasa business trips, kung kaya naman hindi sila madalas na magkita. At kapag nagkikita naman sila, nagbobonding sila ng hindi lang sila kundi kasamang kanilang mga anak. Bagay na nagpabago ng pananaw ni Britney at nagtulak sa kanya na sagutin ng lalaki. Muling pagbuksan ng kanyang puso kahit pa alam niya sa kanyang sarili na hindi naman niya talaga mahal si Maki. Gusto niya ito dahil nakikita niyang mahal nitong mga anak niya. At para kay Britney, #1 priority niya ang mga bata kumpara sa sarili niyang kaligayahan. Isa pa, kahit hindi sila magkakadugo, gusto niyang bigyan ng buong pamilya ang kanyang mga anak. Napagtanto niya na iba pa rin kapag may matatawag silang daddy o kahit tito na magiging imahe ng sarili nilang ama. Sabi ko sa iyo, Miss Joanna aalagaan ka niya. Kita mo nga ang tagal nang wala ng kanyang asawa, hindi pa rin siya naghanap ng iba. Maraming lumalapit sa kanya pero hindi niya pinansin. Daldal ni Desiree nang malaman itong sinagot na niya si Maki. At opisyal na silang may relasyon. Maaga pa yun ang klase nila pero itong si Desiree ay maagang dumating upang magmarites lang sa kanya. Tama ako no? Tumawa lang si Britney. Hindi nagbigay na anumang opinyon. Sana kayo na talaga kasi nakikita kong gustong-gusto ko ng mga anak niya at gusto siya ng mga anak mo. Pero dapat magkaroon din kayo ng sarili niyong anak. Iba pa rin kapag may totoo kayong anak. Napabalik sa realidad si Britney nang marinig ang nagre-ring ang kanyang phone. Magulo pa rin ang dalawang bata sa kanyang harapan na inilagay na sa kaserola ang saging na pinagplano nilang lagain. Maki, nakabalik ka na? Nasa business trip na naman ito ng 2 linggo sa Brunei, kung saan naroon ang main office niya. Yes, on the way na kami dyan ng mga bata. Oh, talaga? Tsak na matutuwa si Noah at Andrea kapag nalaman nilang papunta kayo dito. We miss you. I miss you kaya dyan ang diretsyo namin. Dinaanan ko lang sina Yasmin at Yasser. Mahina pa itong natawa na ikinangiti na rin doon ni Britney. Oo, may relasyon sila pero never na may nangyari na sa kanila. Hindi niya alam kung conservative silang pareho pero hanggang halik pa lang ang nagagawa nila. Hindi niya rin alam kung masyado na ba silang mature dahil ang usapan nila ay kapag kasal na sila sa kanila gagawin ang bagay na yon. Nakakatawa para sa iba kung pakakaisipin. I hope you feel the same as me, babe. Lumapad pa ang ngiti doon ni Britney, namumula na magkabilang pisngi. Of course naman. Is that Tito Maki, Mommy? Umiikot ang mga matang napabaling si Britney ng tingin sa gilid niya. Naroon ang mga anak niya.
Sa mga tingin pa lang niya sa anak ay sigurado ng bata na ito nang ang kausap ng kanyang ina. Let me say hi! Excited na agaw na nito ng cellphone sa kanyang kamay. Wala nang nagawa doon si Britney. Sabik na sabik talagang mga anak niya sa ama. Hi Tito Maki! Andrea and I miss you so much! Napapalatak na lang si Maki sa kabilang linya. Tiningnan niyang mga anak niyang kagaya ng boses ni Noah na makita ang kanilang tita Joanna. At syempre siya din, gustong-gusto niyang makita ang kasintahan. Na-miss ko rin kayo, kiddo. Oo, papunta na kami dyan. Naiiling na lang si Britney na iniwan ng mga anak. Inagaw na rin ni Andrea ang cellphone kay Noah para ito naman ang makipag-usap. Nagtungo siya sa silid kung saan hindi pa tapos ang kanyang pinipinta. Ililigpit na lang na muna niya yon dahil paniguradong hindi naman niya ito maasikaso dahil sa bisita niya. Matapos niyang mailigpit iyon ay lumapit siya sa bintana upang isara. Napatingin siya sa langit kung saan tumila na ang ulan maliit na ngumiti. Alam niya sa kanyang sarili na ready na siya. Ready na siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Wala na siyang hihilingin pa. Lahat ng ginusto niya ay nakuha na niya. Pangarap, peace of mind. Pinadalhan pa siya ng may kapal na lalaking tunay nagmamahal kahit na alam niya sa kanyang sarili na kalahati pa lang ng pagmamahal niya kay Kenji dati ang nakukuha nito. Thank you Lord sa pagpapadala sa akin ng mabuting mga tao, pamalit sa masaklap na mga pinagdaanan. Nabalot ng munting tawanan at hagik-hika ng masayang boses ng mga bata ang dining table ni na Britney ng tanghaling yon. Halatang sabik na sabik sa presensya ng bawat isa ang mga bata. Isa rin yon sa nagustuhan ni Britney. Kasundo ng mga anak niya ang mga anak ni Maki na kung magturingan ay parang magkakapatid na. Kung kaya naman sa pagdaan pa ng mga araw ay mas lalo pang napapamahal sa kanya ang mag-aama. Makailang beses na niyang itinatak sa isipan ng mga ito ng magiging kasama nila sa buhay ng mga bata. Hindi na kinakailangan ni Manang Elsa magluto dahil may take-out na silang pagkain mula sa paborito nilang seafood restaurant. Sama-samang inihain na lang nila iyon nang sa ganon ay makakain na sila at makapagsimula ng ilang oras na bonding. Ganon naman sila palagi ng mga ito. Mukhang pagod ka pa yata sa biyahe. Puna ni Britney kay Maki habang nakapatong ang ulo sa isang balikat niya. Marahan niyang hinimas ang ulo nito gamit ang isa niyang kamay. Sana nagpahinga ka muna. Pwede namang mamayang hapon na lang kayo pumunta dito para nakatulog ka kahit ilang oras. Kapag sinabi ni Britney na bonding nila mostly sa movie room yon, nagaganap kasama ang mga bata. Parang buong pamilya na nagkakaroon ng oras sa bawat isa. Ganun palagi ang ganap nila. Masaya na rin sila doon. Kumbaga ang naging priority nila sa relasyong iyon ay ang mga bata, bonus ng pagmamahala nila. Kaso hindi ko naman pwedeng i-ignore ang mga batang nag-aaya na pumunta dito. Ang mga bata lang ba? Akala ko ba na mismo ko? Dumilat ang mga mata ni Maki at mabilis na hinalikan ng isang pisngi ni Britney. Hindi ito makaporma kanina dahil sa mga batang nauna pang sumalubong sa lalaki at inunahan si Britney. Nakayakap siya sa nobya habang ang mga bata ay nakahiga sa gilid nila, kumakain ng chips habang nanonood ng Moana. Alam mo naman na yon, babe. Kahit na hindi ko sabihin, alam mo na more on actions talaga ako. Mahinang tumawa lang si Britney. Nagpapabebe lang naman siya, trip niya lang. Kung noon ang importante lang sa kanya ang mga anak, ngayon, naisip niya na minsan kailangan niya rin ng ganon. Sa halip na sumagot ay mabilis niya na lang inabot ang labi nitong nakita ni Noah. Gaya ng inaasahan na ni Britney, mabilis na tumayong anak sa pagkakahiga at agad na pumagitna sa pagitan nilang dalawa ni Maki. Isiniksik nito ang katawan niya. Kalauna nandun na rin ang twins ni Maki at si Andrea. Hindi alam ni Britney kung nagsiselos ba si Noah at ayaw nito maging intimate man lang sila ni Maki. Palagi itong ganun kada makikita silang sweet. Kahit nasa labas ng bahay, palaging pumapagitna at gumagawa ng eksena. Kung noon ayos lang kay Britney, ngayon parang tatanggapin na niya ang offer ni Maki na minsan ay kailangan din nilang lumabas na silang dalawa lang para saan ito ay quality time. Sa totoo lang ay maraming beses na yung naplano na palaging nauudlot sa paghabol ng mga bata. Sa bandang huli sinasama na lang niya at silang lahat ng pumupunta kung saan man ang date. Wala rin namang angal si Maki na mapapakamot na lang sa kanyang kilay. Noah, let me borrow your mommy. Just 5 minutes lang. Subok nito sa bata. No, dapat kasali kami. Di ba Chloe, Casper? Hanap pa nito ng mga kakampi sa twins. Hindi maintindihan ni Britney kung alam ba ng anak niyang ginagawa niya. Minsan naiisip niya na kaya yun ang ginagawa ng anak ay dahil ipinagdadamot siya nito. Minsan kahit ang holding hands galit to. Pero close naman siya kay Maki.
Ang lambing niya pa nga dito. May pagkakataon lang talaga na ganito siya. Babe, I think we should get married. Kapag kasal na tayo, baka hindi na tayo pipigilan pa ni Noah. Natatandaan niyang suggestion ni Maki na mga ilang buwan na lang sila sa relasyon. Umiling si Britney, masyado pang maaga para magpakasal siya. Pero ipinaliwanag niya namang hindi pa siya handa. Nintindihan naman yun ni Maki at iginala ang kanyang gusto. Anito'y handa siyang maghintay. Noah, kung magpapakasal na kami ng mommy mo, ayos lang ba yun sa'yo? Pabor ka? Nilingon ni Britney ang anak na para bang ilang segundong nag-isip. Napawi ang kanyang ngiti at binitawan ng hawak na chips. Tiningnan nito si Britney na para bang ang mga mata nito'y nagsasabing ayaw niya. Hilaw na ngumiti si Britney. Ayaw niyang umiyak ang anak at sa itsura nito anumang oras ay iiyak na siya. Babe, saway ni Britney mabilis nang kinuha sa gitna nila si Noah at niyakap ng mahigpit. Noah, bakit ganyan ang reaction mo? Hindi ba okay namang maging daddy ang Tito Maki sa inyo ni Andrea? Hindi sumagot ang kanyang anak, salit-salita lang ang tingin sa kanilang dalawa ni Maki. Kapag ikinasal na kami ng Tito Maki, titira na tayo sa loob ng isang bahay. Pwede kayo magtabing matulog ni Caleb, magiging isang buo at malaking pamilya na tayo. Ayaw mo ba noon anak, ha? Hindi maintindihan ni Britney kung bakit biglang sa kasal na ang naging topic nila ngayon, hindi pa naman nila napag-uusapan ni Maki ulit ang bagay na yon. Malapit na ang kanilang first year anniversary at hindi niya batid kung yun ba ang hihilingin ng nobyo. Willing naman siya. Makailang beses na niyang pinag-isipan yon dahil doon din naman sila papunta. Kaso lately, may mga unexpected mood si Noah dito. Magpapakasal na po ba kayo? Balik tanong ng anak na hindi maarok ni Britney kung masaya o malungkot. Kung papayag ka, paano kung ayaw namin ni Andrea? Damay pa nito sa kapatid na wala namang kinalaman. Wala ka pa ring magagawa dahil mahal kong Tito Maki at gusto kong maging pamilya tayo. Sinubukan sabihin niya ni Britney, hinihintay na umangal ang anak pero hindi niya ito hinadlangan. Okay, makahulugan na silang nagkatinginan ni Maki na nagulat na naman sa reaksyon ng anak niya. Nang dahil doon makaraan ng ilang araw ay nagpropose na nga ang nobyo sa kanya na hindi naman niya tinanggihan. Saksi ang kanilang mga anak doon. Walang pagsidla ng tuwa ni Britney, ibang excitement niya habang pinagmamasdan ng suot na singsing na bigay ni Maki. Not until isang tanong ni Noah ang bumulabog sa kanya at hindi siya nito pinatulog buong gabi sa pag-iisip tungkol sa bagay na yon. Kung magpapakasal ka na kay Tito Maki, paano na si Daddy Mommy? Hindi na kami makikita pa? Naburong mga mata ni Britney sa anak. All this time ang buong akala niya ay nakalimutan na ito ni Noah. Ni sa hinagap hindi niya naisip na nakaukit pa pala sa kanyang isipan ng tunay na ama. Ang akala niya porket nariyan na si Maki, tuluyang malilimutan na ito ng kanyang anak. Mali siya. Natatandaan pa rin ito ni Noah at naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang maitanong sa kanya. Ilang beses binuksan ni Britney ang kanyang bibig. Gusto niya sabihin sa anak ang masasamang ginawa ng ama kahit pa sa loob ng 3 taon na yon ay hindi naman nagkulang ang mga Barrowell sa suporta nila. Sobra-sobra pa nga yun. Hindi naman kasama si Andrea pero idinamin nila ang budget sa gastusin nito. At malaki ang pasasalamat niya. Hindi rin siya naglihim sa ginang ng mga Barrowell na paminsan-minsan ay tumatawag pa rin. Sinabi niyang may karelasyon na siya at masayang mga bata sa kanya. Walang nabanggit ang mga ito patungkol kay Kenji na maging ang pangalan nito ay hindi naligaw sa bibig nila tuwing nagkakausap sila. Ngunit gaya ni Althea, hindi pa rin sila bumibisita ng pisikal sa kanila. Pasensya na apo ha, busy ang lolo at lola, babawi na lang kami sa iyo. Wika ng ginang sa araw ng graduation ng kindergarten ni Noah. Hindi malaking bagay yon pero umasa si Britney pupunta sila doon. Lingid sa kaalaman ni Britney sa mga panahong iyon ay busy mga to sa anak nila si Kenji na dumadaan ng matinding depression ang dahil sa hindi niya matanggap na sitwasyon. Hindi na ipinaalam sa kanya ng mga Barrowell ang bagay na yon. Maayos ng buhay na mag-ina. Hindi na nila gugustuhin pang guluhin. Naisip din na mag-asawa na sapat ng kabayaran iyon ng anak nila sa asawa. Ayos lang po, magsasend na lang po ako ng video sa inyo ni Noah para makita niyo rin po. Maraming salamat iha, si ibang babae yan, ilalayo mo na sa amin ang aming apo ng lubusan. Ngumiti lang si Britney. Malaki ang utang na loob niya sa kanila, bakit niya gagawin ang bagay na yon? Pasensya na rin po at hindi ko mapapayagan ng hiling yung magbakasyon siya dyan. Ilang beses na sinubukan ng mga Barrowell na hiramin si Noah pero hindi pumayag si Britney. Baka mamaya hindi na makabalik ang anak sa kanya. Iba pa naman ang ugali ng asawa, baka gawin tong pain nito. Mabuti na yung nag-iingat at isa pa hindi malilimutan ng babae ang pinagdaanan ni Noah sa kami ng babae ng dating asawang itinapon sa basurahan. Bahala na kung isipin nilang madamot siya sa anak nila. Naiintindihan namin iha,
Baka lang naman, naisip yun ng ginang dahil baka kapag nakita yun ng anak, muli itong magkaroon ng pag-asa sa buhay. Kalabisan man po o kasamaan ng ugali, kayo na lang po ang pumunta dito. Nang mga sumunod na araw ay mas naging problemado pa si Britney. Doon na pumasok sa isip niya na kung magpapakasal siya ay kailangan niyang umuwi ng Pilipinas at asikasuhin ang Senomar. Hindi lang yon, kailangan niyang magpasa ng mga requirements na kailangan upang mapalitan ng apelyido sa pagkadalaga. Base sa bagal ng ahensya sa bansa, baka hindi lang isang buwan ang gugulin niya doon. Ayaw pa niya umuwi ng bansa, ayaw niya pang iapak ang mga paa doon. Kung pwede nga lang, hindi na siya kailanman uuwi doon. Kaso wala naman siyang mapapakisuyuan ng mag-asikaso. Alangan namang ipasuyo niya yon sa dati niyang hipag. Sobrang kapal naman yata ng kanyang mukha. Hindi niya worth it makilala pang daddy niya sa personal. Tama na yun sa picture lang niya makita. Paninindigan ni Britney hindi siya papayag na magkaroon sila ng interaksyon ng masamang dating asawa. Pagdating ng araw, alam kong maintindihan ni Noah ang ginagawa ko. Para sa kaligtasan niya rin iyon. Binanggit ni Britney kay Maki na kailangan niya umuwi ng Pilipinas para sa mga papers. Wala siyang naging lihim dito. Lahat ng mga pinagdaanan niya ay sinabi niya para in case sa hinaharap ay hindi na ito magulat kung sakali mang makarating sa kanyang bagay na yon. Ganon siya ka-open kay Maki. Nalaking pasalamat niyang naintindihan siya. Wala siyang narinig na isinumbat nito iyon sa kanya kapag may hindi sila pagkakaunawaan. Buong buo talaga siya nitong tinanggap at minahal. Hindi naman halata kasi prepared ang nobyo ng kumpleto na kagad ang mga requirements na kailangan nila. Sa kasal kaya naman bigla siyang nataranta. Akala rin niya maghihintay pa ng ilang buwan bago sila pakasal. Walang problema babe. Uwi tayo ng Pilipinas. Sasamahan ka namin. Nagulantang si Britney na sabihin niya ni Maki. Alam niya kasing busy to pero nang malamang willing ang nobyong samahin siya, sobrang laking factor na noon sa kanya. Sobrang nakaka-touch, eka nga. Hindi ba't may live painting competition kang dadaluhan? Isa ka sa mga invited na judge. Plano niyang tanggihan ang offer na yon pero mukhang mapapapayag yata siya dahil sa sadya sa bansa. Ang mga bata, bakasyon naman babe, ano bang inaalala mo? Saka panahon na para makagala tayo na sama-sama. Paano ang work mo? Mahina ditong tumawa si Maki na namewang na sa kanyang harapan. May ilang minutes pa bago umalis ang lalaki patungo sa kanyang another business trip sa buwang iyon. Dumaan mo na siya kay Britney. Nakalimutan mo na ba? I am the boss. Tugon ni Maki na natatawa na sa itsura doon ni Britney. Ipapasyal ko sila sa mga relatives ko sa Pilipinas. Tungkol naman kay Noah at Andrea, pwede mo silang iwanan sa akin o pasamahin sa amin sa Pampanga habang naglalakad ka ng mga papers sa Manila. Gagawin mo yon? Oo naman, para ko na rin silang mga anak, hindi ba? Ang liit ng problema na yan. Kayang-kaya natin. Pinag-isipang mabuti yun ni Britney, may punto naman si Maki at saka hindi sila makakasal kung hindi niya sikasuhin ng mga yon. Hanggang kailan niya paghihintay ng excited niyang kasintahan. Pumayag siya sa setup na sinasabi ni Maki, isasama na lang niya si naman ng Elsa at Yaya Tina papauwi. Madam Britney, sigurado po ba kayong isasama niyo pa kami pauwi ng Pilipinas? Hindi ba hassle? Babakasyon tayo. Saka doon naman kayo sa Pampanga, sama kayo sa hometown ni Maki. Hindi nang ibig ko sabihin Madam Britney. Kung hindi ready na ba kayo? Ang damdamin at ang katawan nyo. Natigilan si Britney. Alam niyang tinutukoy ng matanda. Uni rin niyang naisip ang bagay na yon. Kung hindi ngayon, kailan pa siya magiging ready? Taon na rin naman ang lumipas. Malaki rin ang Pilipinas. Siguro naman hindi niya makikitang asawa doon. Wala ring dahilan para magkita pa sila ni Kenji. Si Noah, gaya na sabi niya ay papanindigan niya ng tama ng sa larawan, nakikita ni Noah ang ama. Masyado pa itong bata na alipin pa ng emosyon. Siguro kapag naging binata na lang ang anak nila, posible pa yon. Ano kayang mangyayari ngayong magpapakasal na si Britney sa ibang lalaki? Sa pag-uwi niya sa Pinas, magkita kaya sila ni Kenji? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.